Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV on the spot. Real talk, real fast. Nandito po tayo ngayon sa BF Homes Parañaque kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang two-story house na may lot area na 280 square meters. Meron po itong floor area na 300 square meters more or less. May 5 bedrooms, 4 toilet and bath, 2 car garage at 1 maid's room. Nakabakod na po buong property at meron na rin pong steel gate. Ito po yung secondary gate. Pasok po tayo. Dito po sa harapan ng bahay ay meron pong pocket garden. Tunghayan niyo po itong pasad. So far, maayos po ang structure pati pintura nito. Yan po yung main door. Mamaya po papasok tayo dyan. Ito po yung covered carport na kung saan kakasya ang dalawang SUV. Sa taas po nito ay yung balkonahe. So mula po dito sa garahe, tunghayan nyo po ulit itong harapan ng bahay mula po dito sa main gate. At dito naman po yung receiving area bago dumating dito sa main door. Naka-solid wood door po ito. At welcome po dito sa bahay ni Madam. Napakalaki po nitong living area o salas, naka-ceiling cove design, naka-tiled flooring, may customized glass windows, at tungkol naman po sa mga kagamitan dito, wala pong nabanggit kong kasama po yan. Then dito po may mga bookshelves o reading area, at mula po dito sa dulo, yan po tunghayan nyo po itong living area o salas. Matatanaw yung double wooden door, then yung hagdan, at dito naman po yung dining area. Malaki din ang espasyo na naka-ceiling cove design, may center lamp, at naka-tiled flooring na rin po ito. Ito naman po yung first bedroom. Kung meron man po kayong senior citizen o PWD sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Meron din po itong toilet and bath. Sa ngayon po, hindi natin mapasok gawa ng may mga personal na gamit si owner. At ito naman po yung formal kitchen. Napakahaba po ng kitchen countertop, may kitchen window, wall-mounted kitchen cabinets, then may pwesto ng gas range, may kitchen drawer and cabinet, may stainless sink with faucet, at meron pong pass-through window dito. Pag may iaabot na ulam, dyan po nilalagay. Ito naman po yung access door na papunta sa likod ng bahay, na kung saan dito po yung service area. Dito naman yung dirty kitchen na may kitchen countertop, stainless sink with faucet, at may common toilet and bath. Yan po yung daan papunta sa garahe at dun sa maid's quarter. Ito po yung access door na dyan tayo galing kanina. At ito naman yung setback sa likod ng bahay. Hanggang sa dulo po yan. So balik po ulit tayo dito sa loob. Meron po itong aluminum screen door, then solid wood door. Ito po yung formal kitchen. Tunghayan nyo po ulit bago tayo lumipat sa ibang parte nitong bahay. At dito naman po yung dining area. Mula po dito, ito yung first bedroom. At dito naman po yung living area o salas. Dito po ay may understair storage na kung may mga kagamitan kayo, pwede pong ilagay dito. At may ilaw na rin po ito. Okay, akyat na po tayo dito sa hagdan kung saan ito po'y naka-wooden staircase, handrail, at railing. Meron din pong staircase window na nag-serves as natural sunlight. At nandito na po tayo sa hallway. Ito po yung access door na papunta sa balkonahe o terrace, naka-solid wood door at naka-aluminum screen door. Napakalaki po ng espasyo nitong terrace. At naka-tile flooring na rin po ito. Yan po yung sliding glass door na papunta naman sa master's bedroom.
Mula po dito, yan po matatanaw nyo naman ang inyong mga magiging kapitbahay. Nasa loob po ito ng isang subdivision na meron pong 24-hour security at tahimik naman po ang lugar. Balik po ulit tayo sa loob. Yan po yung aluminum screen door, then naka-solid wood door, at ito po ulit yung hallway. Check po muna natin itong master's bedroom. Naka-solid wood door, napakalaki ng spasyo, may customized windows, may sariling toilet and bath, meron pong wardrobe from floor to ceiling po yan, may bathroom countertop, hand basin, vanity mirror, bathroom cabinet, water closet with bidet, at mayroon pong bathtub. Naka-tile bathroom wall na rin po at meron pong shower. Labas na po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Tunghayin niyo po ulit itong master's bedroom na napakalaki po ng spasyo. At sa dulo po ay meron pong access door o sliding glass window na papunta sa balkonahe o terrace na kung saan dito na po tayo galing kanina. Pasok po ulit tayo dito sa master's bedroom. At yung sa dulo po, matatanaw natin yung toilet and bath. At balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan po yung hagdan na may staircase window at glass walls na nag-serves as natural sunlight. Ito po ulit yung hallway. Ito yung second bedroom. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron na rin pong from floor to ceiling na wardrobe. Then may mga outlet na rin sa gilid nito. At ito yung naka-solid wood door. Yan po ulit yung access door papunta sa balkonahe. At dito naman po yung pang 3 kwarto. Mas malaki po ito. May 2 glass windows. Then from floor to ceiling na wardrobe. At meron din po itong sariling toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, maayos ang toilet fixtures, may bathroom window, at may bathroom countertop. Okay, labas po tayo para check natin yung fourth bedroom. Ito po ulit yung hallway, at ito na po yung last at fourth bedroom. Malaki po ang spasyo nito. May customized glass windows, may drawer and dresser, then from floor to ceiling po ang wardrobe, at may sariling toilet and bath. Maayos din ang toilet fixtures at naka-tile bathroom wall na rin po ito. Tunghayan nyo po ulit bago tayo lumabas dito sa fourth bedroom. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Dr. E. Santos Avenue at sa SMBF, halos harapan lang po nito ang Medical Center Parañaque. Ang distance is 4.5 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa UniHealth Hospital and Medical Center, ang distance is 2.8 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Opo, meron pong 2 hospital na malapit dito sa property. At mula naman po sa Skyway Ramp, sa Sukat Exit, ang distance is 5 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Kung manggagaling naman po sa airport, ang distance is 12.6 kilometers at ang travel time is 36 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Kung familiar kayo dito sa property, na-vlog ko na po ito. Nag-markdown price lang po si owner, kaya ni-reshoot natin. Ngayon po, ang presyo na niya ay 20 million pesos net. Which is, you might consider this property. Gawa ng, kung bibili ka ng mga townhouse na worth 15 million o 16 million, na mga 100 square meters lang naman, pwede na po ito. Gawa ng, ang lot area po nito ay 280 square meters. Okay, given na yung bahay, yung disenyo, hindi siya ganun kamodelo, pero ito ay livable pa naman. Yan naman po ay opinion ko lang naman.
So, depende pa rin yan sa assessment nyo dito sa property. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram sa mga iPhone user man may message. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po tayo na The Nov9 TV Channel, Nov9 TV Listings, at Nov9 TV Official. Salamat po sa panunod sa aking mga videos. Ingat po kayo lagi.